Ngayong gabi sa True Stories, kaya mo bang makipag-usap sa isang taong alam na agad ang iniisip mo palang? Mag-up close and personal na nga tayo kasama ang Team Pilipinas. Child star na gumanap ng ding noon, kamusta na kaya ngayon? Gusto niya bang makilala si Vulcanizing King? May kakayahan daw silang basahin ang iniisip ng ibang tao sa pamamagitan lamang ng pagtingin ng galaw ng katawan nito. Remote viewing daw ang tawag nila dito at handa na silang sabihin sa akin ang kanilang sikreto. Tara, saksihan natin ang kanilang kamanghamanghang kakayahan. Sina Justin Piñon at TJ Arsenio, ang mga founder ng grupong Team Minesweeper. Biyasa raw sila sa pagre-remote viewing. Remote viewing is a psychic phenomena na old times pa, 1900s to ginagawa. So it is like seeing through someone else's eyes. Ibig sabihin, nababasa nila ang utak ng kanilang kaharap. Ayon kina Justin at TJ, hindi raw paranormal o kababalaghan ang ganitong kakayahan. Since I'm a psychologist, parang psychologist yung premise ko sa mentalism, nagagamit ko yung psychology para makagawa ng remote viewing phenomena. Mahalaga raw ang pagsasagawa ng matalas na pagmamasid sa paligid. Inoobserbahan daw nila ang bawat kilos at galaw ng isang tao para malaman ang iniisip nito. Kung tawagin ito ay body language reading. According to studies, 80% ng daily conversation is made out of body language, tapos around 20% nandun yung pananalita. Para mas maintindihan ko kung paano nila ito ginagawa, agad nila akong sinampulan. At si TJ ang unang sasabak. I will ask you to draw any image that comes in your mind. Tapos na, TJ. Are you done? So, paki-face na lang, tapos paki-seal inside the end. Seal the end. Hindi na nila alam kung ano yung nandyan dahil hindi man na nakikita. What I'm going to do is I will read your mind. Simple lang yung drawing mo. I didn't see the apple, pero Okay, wow! Kita pala natin yung dinrawing ko para ma-prove natin na talagang puno nga yung dinraw ko. Ito. Ayan na. Medyo magkamukha pa siya. Kulang lang ng apple, pero yun pa rin yung thought. Ang sikreto, hindi raw niya talagang pinasa ang aking isip, kundi inimpluwensyahan lang daw niya ito. Kung tawagin ay power of suggestion. actually, nung sinabi ko sa'yong Val, draw anything. Val, gusto ko mag-drawing ka ng kahit ano. Nag-gesture ako ng pataas, vertical, tapos nagturo rin ako sa mga trees. So subconsciously, napasok ko rin sa mind mo. Ikaw talaga nag-implant sa So akin. talking about inception na lang. So parang ganun yung nangyari. Si Justin naman ang sumunod na nagpakitang gilas. Justin, ano ba ipapakita mo sa akin ngayon? Actually, ito ang isa sa pinaka-favorite kong ginagawa palagi. This is what I call the block tip routine. Val, I want you to prepare 3 items, tapos ilagay mo dito sa kuan. Wala talagang alam si Justin kung ano yung mga items na kinuha ko. Okay, now Val, I want you to take 1 item, tapos ilagay mo siya sa taas ng ulo ko. Ano? So, sa taas lang. A leaf from a tree. Darker color. This is a black marker, yes? 50. Tama! Ayon kay Justin, hindi raw ito mahika o ilusyon. Kailangan lang daw ito ng masusing pag-aaral. Sa puntong ito, mas pinatindi ko ang hamon sa dalawa. Kailangan nilang mahulaan ang drawing ng isang tao na ngayon lang nila makikita. Si Justin ang naatasang sumubok. Hindi ito 100% sure na magagawa ko, pero subukan natin. So, subukan kong tawagan yun sa kabilang room para masabi ko na yung message kung anong papagawa ko dun sa kabila natin. Mag-drawing ka ng object. Yung first object na naisip mo, Okay, sir. pwede yung paka-drawing. Let's draw the second object, please. 1, 2, 3. Job! Good job din! Uy, tama nga! Eric B. Lorenzo. Ang sulat ni Justin ay Eric B. Lauren. Close. Very pa rin, very close! Eric. Parang hindi ako makapaniwala. Parang ang galing. Parang... Paano ba ginawa yun? Parang gusto kong matutunan yung gano'n. Super confident kami ni Justin na mag-work tong experiment na to. Bago tayo nag-umpisa, bago tayo nag-shoot, may drawing na ako dito sa blackboard.
You take a look? Kanina kinausap ko siya. Nakita niya yung kinakausap ko siya. As I said, may hawak na akong papel. Pero usapan na namin ni Justin to. Justin, ano yung ipapaisip natin sa kanya? Okay, so, ito ba? Ito ba? Ito ba? Ito ba? So, sinulat ko, hindi niya alam na nababasa niya. May nababasa ka ba? Wala. So, hindi niya alam na may nababasa na siya. Subconsciously, nabasa niya yung image. That's how powerful our mind is. At para sa huling hamon, ako naman mismo ang susubok. On the count of 3, pakita natin. Okay. 1, 2, 3. Paano mo nalaman? Maybe, baka napapansin mo, no, tinanong ko kanina, are you ready? Sabi ko, yes, I'm ready. ready. Yes, natin. May ganun na action! Yes, I'm ready. Think of an image. Wow, ganun pala yun. So parang binigyan mo ako ng imahe ng kotse, kaya ako napadrawing ng kotse. Ayon sa psychologist na si Cheryl Abalos, mas natatandaan daw ng ating utak ang subconscious o mga dilantarang mga impormasyon at pangyayari. At the end of the day, kasi ang isang tao, mag-isa na lang siya. So, ang naiisip niya, kung ano yung talagang nangyari the whole time around, kung ano talagang totoong nararamdaman ng isang tao. So, basically, pagkaharap naman ng ibang tao, hindi naman niya napapakita talaga kung ano yung isip niya. So, more on consciousness yun. Not unlike with the subconscious, yung talagang pinaka-totoong nararamdaman ng isang tao, yung talagang totoong pinaka-naiisip niya. Walang magic, walang kababalaghan. Exact science o tunay na agham ang sikreto ni na TJ at Justin. I'm simply reading other person's body language. I'm simply planting suggestions sa taong yan para gawin niya yung gusto kong gawin niya. Kung meron akong gustong gawin, alam ko na kagad na nasa isip niya. Pwedeng, kahit magsinungaling siya sa akin, kahit i-blindfold mo ako, malalaman ko. Susunod sa True Stories, Ding noon, kamusta na kaya ngayon? Wala akong masabing naipundar eh. Naipaaral sa mga kapatid meron.